is the kingdom. Blessed be your name, O Father Heart God. Blessed be your name forever and ever and ever. For wisdom and might are yours. You change it time and season. You remove kings and seated up new kings. You give it wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. We praise you, Abba Father, for thy greatness and for thy loving kindness that endures forever. Salamat, O Diyos, sa araw na to na kami, O Diyos, ay magsiselebrate ng kalawalatian mo. Tanggapin mo po ang aming papurit pagsamba. At sa aming lubos na paglapit sa inyo, humihingi kami, O God, ng tawad. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. And Father God, inabit niyo sa amin ang damit ng katuwiran. At dinadalangin ko, Diyos, bless all our worship services, nationwide and worldwide. Anoint all the pastors, O God, as they preach your words today and celebrate the Father's Day. Lord, protect all our brethren who are still on their way here. Panginoon, matatapos ang aming pong gawain na ikaw lang ang naitaas namin, na parangalan at naluwalhati. Huwag mo ding hayaan na lalabas ang sinuman na hindi dala ang tagumpay. We give you praise and glory in Jesus' name. Everybody say Amen and Amen. You may be seated, please. The Bible says in the book of Luke chapter 4 verse 18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the anointed one, the miracle-working God. Amen? Praise God. Sabay-sabay natin declare ang J1 culture. Okay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. J1 culture. Good morning. To all fathers, happy Father's Day. Palapakan natin lahat ng mga fathers ngayon. Praise God. Hallelujah. Amen. And before I preach, of course, welcome ko po ang lahat ng mga first-timer. Sino po sa kaunahan ng pagkakataon ay ngayon lang po nakarating sa JA1 Church, dito sa main church? Raise your hands, please. Welcome po kayong lahat, mga kapatid. Ang inyong pong dinaluan pong church ay Jesus the Anointed One Church, at ito po ay full gospel Christian ministry. Buong Biblia po ang aming tinuturo po dito, at ito po ay kalipunan ng mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Ito ay non-sectarian sapagkat hindi po religion ang ating itataas at hindi po religion ang aming itinataas dito, kundi si Christ lang. Okay, kaya welcome po namin kayo, and rest assured that you will be blessed and you are safe in this place. Praise the Lord. All right, so this morning, let me share something to you about, of course, Father's Day ngayon, di po ba? Excuse me lamang, masyado ako nag-e-echo dito, Rafi. Alright, pakiayos mo ang sound ko dito at masyado ako nag-e-echo. Okay, so our topic for today is about the godly fatherhood. Ayan. Praise God. Ang makadiyos na ama. Okay, o ang amang makadiyos. Sino po dito naniniwala kaya ka nandito dahil sa ikaw ay nagmamahal kay Lord? Okay. Kung nagmamahal ka kay Lord, naniniwala po ako na ang Diyos mismo
nagtuturo sa ating lahat ay magbibigay sa atin ng clear, more clear direction how to be a good father. Okay. And nung May, pinag-usapan po natin ng patungkol sa mother. Kaya Mother's Day noon, May. Ngayon naman pong June ay Father's Day. Could you please open your Bible in the book of Proverbs 20, verse 7. Proverbs 20, verse 7 o Kawikaan, chapter 20, verse 7. Ang sabi niya sa Tagalog, kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na sa iyo o na siya ang tinutularan. Ulitin natin muli, kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. God will be the one to bless His words today. Yearly, tayo pinagsiselebrate ng Father's Day. Dahil naniniwala pa rin po tayo na mayroon pong mga magulang, mayroon pong ama, na mayroon pong tinatawag na makadiyos na puso at makadiyos na pamumuhay. Ang una pong example po natin dito ay ang ating Heavenly Father who gave His only begotten Son, sabi ng John 3:16. Sinacrifice niya yung kanya pong anak na si Jesus Christ, ipinanganak ni Birheng Maria upang sa gayon siya'y magbigay sa atin ng kaligtasan. At yun po yung nangyari more than 2,000 years ago. At ang kaligtasan na binigay ng Father through His Son is still available up to this day. And that is forever. Now, ang Father ang nag-offer ng kanya pong anak for our salvation. So that means to say, our Father is a very good Father, a loving Father. Ibinigay niya yung kanyang anak para sa gayon, tayo naman ay maging anak niya. So ang pinaka-seed ng ating Heavenly Father is no other than His only begotten Son. And through His seed, nung tayo tumanggap sa Kanya, sabi ng John chapter 1 verse 12 up to 13, tayo binigyan niya ngayon ng karapatan maging anak ng Diyos. That's why we can call Him Abba Father. Nung una, ang sabi ng Bible, sa book of John chapter 8 verse 44, ang dyablo ang iyong ama sapagkat sinungaling siya at ama ng kasinungalingan. So dahil po dito, ang ating pong Heavenly Father ang naging good example sa atin na tayo po ay tinubos niya ng kanyang anak, sakripisyong ito, so that He could be our Heavenly Father. Kaya ang tawag po doon sa Greek word ay huios, nang ibig sabihin, we are adopted by the living God. Kaya ang sino man tao na hindi pa po nabuborn again, walang relasyon kay Jesus, they don't have the Holy Spirit, and they can never call the Father Abba Father. Now, why we have to celebrate the Father's Day? Dahil ang ating pong Heavenly Father, hindi natin siya nakikita ngayon. Pero napatunayan na natin how He loved us so much. At ang mismong manifestation ng kanyang love ay dadaloy at dapat dumaloy sa buhay ng bawat father sa mundong ito. That's why one day, nagturo si Jesus Christ ng patungkol sa pananalangin. At yun po yung nakalagay sa Matthew chapter 6, na ganito kayo manalangin, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, as we forgive those who trespass against us. And forgive our sins, as we forgive those who trespass against us. For that is the kingdom and the glory. So, pansinin po ninyo, even si Christ mismo ang nagturo sa atin ng patungkol sa pananalangin. Bakit kailangan mo manalangin sa Heavenly Father? Because He is the sustainer of the universe.
He is the one who could bless you and me. Now, meaning to say, our Heavenly Father, who is the great provider, deserve the praises. Now, mayroon po tayong mga fathers dito. Ang Father pala ngayon ay tutularan nating Heavenly Father that we must be a good provider din. Now, habang tayo pinagsi-celebrate ngayon, mamaya pagpipre ko po kayo, ito po isang special occasion to honor and reflect on the role of fathers in our lives. Ang godly father is a precious gift from God. Naniniwala ko na ang godly father ay precious gift from God. At tinuturo ngayon ito ng Biblia, binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan kung paano ang isang father ay ma-fulfill niya ang kanyang responsibilities nang may pag-ibig, nang mayroon pong integridad at mayroon pong pananampalataya. Hindi po lahat ng tao ngayon o lahat ng father ay mayroon pong faith. At dahil po doon, kung ano ang nakita nila sa kanila pong father nitong mga bata, yun ang kanila pong gagayahin. So, meron po ako isang kwento. Ito po ay kwento ng isang Carb family sa Amerika. Si Mr. Carb, siya po ay nagka-carb ng furnitures. At ang kanya pong anak na dalawa, ito po si Emily at si Ben, ay laging nanonood po sa kanya. Habang inuukit niya ang mga furniture, binibigyan niya ito ng design, nakikisawsaw ang kanyang dalawang anak na 12 years old at isang 10 years old. At habang sila ay nanonood sa kanila pong father, ang ama naman ay nanonood din sa kanila na pinapakita niya kung paano siya mag-curb at kung paano niya sila tinuturuan din naman na dahan-dahan. Naging passionate ito pong si Mr. Carb. Hanggang one time, ang sabi niya sa kanyang dalawang anak, gagawa ko ng treehouse sa labas ng bahay. Do you wanna go with me? Hey, sabi po ng dalawang anak niya, si Emily at si Ben. Then, noong nagsimula na gawin ito, itinuro niya ngayon kung paano pumili ng magandang kahoy, at kung paano ito kinisin, at kung paano niya ito ilagay dahan-dahan. Bawat gamit pinapaabot ng father sa kanya po mga anak. Sabi niya, could you please hand that wood for me? Ibibigay naman ni Ben. Could you please get that nail for me? Ibibigay naman ni Emily. Hanggang sa nayari, after a few days, nayari ang treehouse. Ang magkapatid ay lagi na naglalaro doon at nagmumuni-muni at pinag-uusapan kung paano sila masaya at nag-i-enjoy ng ginawa ng kanila pong father. Nakasama din silang gumawa nito. Sa pagtagal ng panahon, ang treehouse na yun ay nanatili sa harap ng kanila pong bahay. At nung sila nagkaedad na, napanood ng kanya pong father, ng kanilang father na si Mr. Carb, na itong mga anak niya ay nag-iinganyo na at magtuturo din kung paano gumawa ng furniture at gumawa ng mga gamit. Alam nyo, sumaya ang father. At ang sabi ni Mr. Carb, now I know na yung aking palang motivation at passionate sa pagiging carpenter at paggawa ng furniture, hindi ko namamalayan na-adapt na ng aking mga anak at ito rin ay na-share sa iba.
Now I understand na ang pagiging supportive ko sa kanila, ito'y nakalagay sa kanilang isipan at puso na ang proof, ang ginagawa ko noon, sila na rin ngayon ang gumagawa. Sobrang saya ni Mr. Carb sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagiging good example sa kanyang mga anak. At pinag-usapan ito sa community at sinasabi ngayon ng maraming mga tao, Emily and Ben are being faithful to their parents because nakita nila ang kanila pong father na si Mr. Carb ay passionate kung paano ito magturo at kung paano ito maging good example. Purihin ng Diyos na naniniwala din po ako na ang mga bata ay sadyang sumusunod sa magulang, sa magandang halimbawa nila, at pansinin niyo po mga anak, ang inyo po mga anak, maging sa inyo pong paglakad, ginagaya nila kayo. Maging sa bawat pagpiling ng inyong mga ulo, nagagaya nila kayo. What I mean is this. Kung may good example si Mr. Carb at mayroong fruit ng kanyang ginawa, ikaw din at ako ay magiging fruitful as you demonstrate your good example to your children. Amen? Hindi nyo namamalayan, pinag-uusapan na kayo sa community. Why? Ang maganda ninyong halimbawa na nagagawa na ng inyong mga anak, pinag-uusapan na nila kayo. At minsan nasasabi ng mga kapitbahay ninyo, bakit hindi nyo gayain ang mga batang ito? Bakit hindi nyo gayain ang mga ito? Minsan na rin ang mga bata, nasasabi nila, Tatay, ba't hindi nyo gayahin po si tatay ni ganito? Walang bisyo. Hindi uminom. Hindi ninigarilyo. Napakasipag. Provider siya. At ito po, hindi nyo namamalayan, kinokopya ng maraming tao ang magandang pag-uugali ninyo. Una, number one, na isi-share ko sa inyo ngayon, kung paano maging godly father. Number one is love and sacrifice. Why love and sacrifice? In the book of Ephesians, chapter 5, verse 25, ang word niya dito ay, Husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Bakit ginamit ko po dito ang tinatawag na husband, love your wife? A father's love should mirror the sacrificed love Christ has for the church. Minahal ni Christ ang church as His family. Ito rin ngayon ay ginawa niya example ng isa pong father o husband should love his wife dahil sa pamamagitan nila, makakapagtayo sila ng isa pong pamilya. Magkakaanak po sila. At kung paano pinrovide ni Christ ang salvation ng mismong sangkatauhan, ang Father din, ang siyang magpo-provide ng sakripisyo para sa kinabukasan ng kanila pong mga anak at ng buong pamilya. Dahil ang totoo, if a father has no sacrifice, has no love, then nagbabahay-bahayan lang at naglalaro lang. Kaya nga, ang tinutukoy ko po ngayon dito, putting the needs of the family above his own and being willing to make sacrifice for their well-being. Father, are you a great provider? Bakit kaya maraming mga magulang ay matagumpay ngayon? Mayroon pong isang pamilya, 12 po ang anak. Karpintero lang po ang father. Alam nyo, nakatapos lahat ang kanya po mga anak. Why?
Dahil sa sakripisyo, ang lagi niyang iniisip, kailangan ako magsipag para sa gayon, ang aking mga anak ay makakain. Unang iniisip lagi, makakain ang kanyang mga anak. Halos hindi siya makabili ng kanyang personal na damit bilang isang karpintero. Dahil lagi niyang inuuna pagkain ng kanyang mga anak. Noong nakita ito ng kanya pong misis, ang misis naman ay nagsipag din. Kailangan makatapos ang aming mga anak. To cut the story short, ang 12 nilang anak ay naging very successful. Kaya naging successful sila. Tinreasure ng kanilang mga anak ang kasipagan ng kanila pong mga magulang. Hindi nag-aaway ang mag-asawa. Laging iniisip, pinag-uusapan ang kinabukasan ng mga anak. Dahil lagi nilang inilalagay sa kanilang puso at kaisipan, ayaw ko na tularan ako ng aking mga anak na walang pinag-aralan at nanatili lamang na isang karpintero. Naging professional ang kanilang mga anak na yon. Now, kinikilala sila sa lipunan. I'm telling these things to you. It's because ang isa pong passionate na father, full of sacrifice and full of love, they will be a good example and God will bless them because they have that kind of heart's desire for the victory ng kanila pong mga anak. This selfless love creates a secure and nurturing environment for children to grow. Kaya mga kapatid, fathers, parents, lalo tigit sa mga babago pa lamang nagpapamilya, first, love and sacrifice is what you need to do for your family. Pangalawa, leading by example. Why leading by example? In the book of Proverbs, chapter 20, verse 7, babasahin ko muli yan. Anong sinabi niya doon sa kanyang salita? The righteous who walk in his integrity, blessed are his children after him. Ano sabi niya sa Tagalog? Kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. May kausap pa ba ako dito? Yes, mapalad ang isang ama na siyang tinutularan. Now, alam niyo ba na kapag ang isang ama ay walang bisyo, ang mga anak wala din bisyo? Why? Nasasabi niya, masama kasi ito anak sa kalusugan, ang paninigarilyo at pagdodroga. Masama kasi sa kalusugan ang pag-inom ng alak. So bata pa ang kanilang mga anak, ang nakalagay na sa isipan at puso, masama ang bisyo. Yan. Alam niyo, integrity and moral character are essential for godly fatherhood. Kaya nga ang father ang pinaka-role models for their children. Kaya nga ginagaya po sila. And their actions speak louder than words. Maski hindi nagsasalita, minsan may mga tahimik na ama, gawa lang ng gawa. At yun po'y sapat na para ang kanilang mga anak ay mapatulad din sa kasipagan nila. Kaya nga leading by example. Kaya ang isa pong ama na laging nagpapakita ng kanya pong kindness, ng kanyang fairness, wala siyang kinikilingang anak, fair siya, and respect to others, ganun din ang gagayahin ng kanilang mga anak. Maski na difficult situation, in a difficult situation, kapag sila'y laging calm, kalmado din ang kanilang mga anak. Lalo digit pag sila nabubuhay nang mayroon pong honesty with all humility and faithfulness sets a powerful example for the next generation. Everybody say next generation. Isa pa. Tanggapin natin at sa hindi, tayo mga magulang. Mas maikli ang buhay na natin kaysa
ating mga anak. We need to prepare the next generation na sa pamamagitan nila, kung ang community ay gumanda, naging good example tayo, hayaan ninyong sila magpatuloy na magandang example. Dahil naniniwala po ako, ang mga parents, bago umalis sa mundong ito, ang kanila po mga ginawang magandang halimbawa ang siyang gagayahin ng mga anak. At ang mga anak na ito, ang siya rin mag-iimpluwensya ng kanila pong susunod na henerasyon. Kaya nga ang tunay na lalaki, hindi yung umiinom ng alak na napapanood ninyo sa mga patalastas. Tunay na lalaki, umiinom ng San Miguel. Hindi po tunay na lalaki ho yun. Bakit? Kasi umiinom. Ang tunay na lalaki, masipag, matipuno, leading by example. Amen. Number 3, providing spiritual guidance. Hindi nyo ba alam na ang mga ama ng tahanan ang pinakapastor ng kanila pong pamilya? Kaya nga ikaw ang provider ng spiritual guidance. Nang sabi ng Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, "These commandments that I give you today are to be on your heart." Dapat nasa puso mo. Impress them on your children. Kailangan mo itong i-impart sa iyong mga anak. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. When you lie down and when you get up. Ito yung constant communication ng parents sa mga anak nila. Hindi pwede na isa pong father ay tahimik, na walang communication. Ang isang father ay dapat nagsasalita sapagkat kailangan marinig ng mga anak ang tinig nila para sa clear direction. Hindi yung ipinapaubaya sa mother. Kaya nga ang akin na lang asawa, siya masalita, siya na lang mag-intindi, siya na lang magsalita. No! You are the pastor of your family. Father, makinig kayo mabuti. You are the pastor of your family. You will be the one to speak the words of God to them. Kaya kapag sa isang tahanan, walang ama na nagsasalita ng salita ng Diyos, ang salitang maririnig ng mga bata ay puro na lamang salita ng kapitbahay, telebisyon, o kaya'y social media. Talk to your children. Magtulungan kayo bilang mag-asawa. At kapag ang inyong pong mga anak ay ginagaya nila kayo, maging masaya kayo. Again, ang ginagaya ay ang mismong itinuturo ninyo sa kanila. Salita ng Diyos. Ano sabi sa Tagalog? Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog, sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Pinag-uusapan ang kautusan ng Diyos. Maniwala kayo, gaganda ang buhay ninyo. Maniwala kayo, sasaya ang pamilya ninyo. Kagagaling lang namin po sa Netherlands, doon po sa Amsterdam. Meron pong nagpa-pray over, dinala po ng mag-asawa ang kanila pong anak. At ang kanila pong anak, nakita ko meron po ditong tinatawag na tubo papunta sa ilong. Sabi ko, ano yan? At dito siya kumakain. Paano siya kumakain?
drop by drop lang. Bakit? Nasira ang kanyang kaloob-looban. Anong kaloob-looban? Hindi nagpapangsyon ang kanyang intestine. Ganon. Tinanong ko lang siya, kailan ito nagsimula sa'yo? Dahil tinanong ko, ilan taon na siya? 17 years old. Ang sabi niya, last year. Tinanong ko naman, paano nangyari ito sa'yo? Nakapanaginip ka ba ng mga masasamang bagay? Nakakita ka ba ng multo? No, sabi niya. Bigla kong narinig sa tinig ng kanyang mother. Naalala ko, nung ang aming anak, last year, ay biglang sinabing, Mom, I don't believe in God. Hindi pa ako naniniwala sa Diyos. Nasyak kami mag-asawa matapos niya sabihin yun. So tinanong ko ngayon, is it true that you don't believe in God? Yeah. But before you believe, yes. Alam nyo, matapos niyang i-declare na walang Diyos, pumasok na ang sakit karamdaman sa kanya na hindi rin may paliwanag ng doktor. Bakit ko ito naging example sa inyo? It is because nakita ko tahimik yung ama. Wala masyadong naririnig sa kanya. Walang masyadong na-impart na words. At nung nag-aaral na siya, ang naririnig ay ang mga classmates na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nagulat sila after 17 years. 16 years old siya noon, nung narinig niyang, I don't believe in God. Beloved brothers and sisters, parents, there is God. Wag na wag maririnig sa inyo at wag na wag maririnig ng inyong mga anak ang salitang walang Diyos. Dahil gagayahin nila kayo bilang taong may Diyos sa puso. Hayaan ninyong ilantad ninyo ang kanyang mga utos at gaganda ang community ninyo, gaganda ang pamilya ninyo, gaganda ang buhay ng iba dahil magiging good example kayo. That's why ituro mo sa iyong mga anak kung ano ang tama. Kaya ano muli ang like kung binibigkas sa inyo? Anong ibig sabihin ng Bible? Book of Instruction before leaving earth. Kaya kapag ang isang tao ay nagsishare ng words of God sa kanilang mga anak, ang kanilang mga anak gaganda ang kanilang mga kinabukasan. Why? Because it's the book of instruction. Ituturo ng Biblia sa inyong lahat kung paano ka magiging masagana, matagumpay, masaya, kung paano ka magiging good example sa marami hanggang sa makarating ka sa buhay na walang hanggan. That's why, parents, please ituro ang utos ng Diyos sa inyo pong mga anak. Ang tanong nga lang, anong ituturo mo, Daddy? Kung ikaw mismo'y hindi nagbabasa ng Biblia. Anong ituturo mo na kabanalan kung hindi mo kilala ang Diyos na banal? Pero thank God, you believe in the Lord. You believe in God. You have God in your heart. Hindi na ako magtataka sa isang araw, magtitestify kayong lahat that you are living in amazing victory. I want to see every JA1 people prosperous. I want to see all fathers, pastor ng kani-kanilang tahanan. Kayo ang nangungunang pumupunta sa church. Kasama at sumusunod si Mrs.
At kapag kayong nanguna pumupunta sa church, ang inyo din mga anak na sumusunod din lahat sa inyo. Again, hindi lamang pagpunta sa church. Maging sa inyo pong bahay, ang kabanalan, pagmamahalan, ang siyang nakikita at ang inyong mga anak, ang siyang gagaya ng lahat ng ito at magiging good example sila sa inyong community. Sige, palampakan natin ang Panginoon. That's why spiritual guidance, you are providing spiritual guidance. Number 4, discipline with love. Ang isa pong father ay marunong mag-discipline ng may pagmamahal. Ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 11 up to 12, My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent His rebuke, because the Lord disciplines those who loves. As a father, the son, He delights. Sa Tagalog, aking anak, ang sawain ni Yahweh ay huwag mamaliitin. At ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Love and discipline. Bakit kailangan mo natin na disiplinahin ang mga anak? Ang ibig kong sabihin nito, huwag mong papaluin ang anak mo na hindi mo pinapaliwanag kung ano ang dahilan. Discipline is an essential part of parenting. Ang magulang na hindi nagdidisiplina sa maling ginagawa ng anak ay konsentidor at kalalaki niya ito at hindi mo na ito maitutuwid sa kanyang paglaki. But it should always be done in love and not in anger. Hindi yung galit. Please, pag i-discipline nyo yung mga anak, hindi yung galit kayo. At sasabihin nyo, hindi ako galit sa iyo, anak, galit ako sa ginawa mo. Kaya kita papaluhin. Para ma-realize nila. Ang magulang, especially the father, ay hindi po isang malupit. Hindi yung pagkakamali, pak! Nagkamali ng konti, nakabasag, pak! Hindi naman niya sasadyain para makabasag. Sasama kagad ang mukha. Matatakot ang inyo pong mga anak sa inyo, hindi dahil sa reverential fear, kundi dahil sa galit ninyo. Kaya constructive discipline helps children understand boundaries and learn the consequences of their action while feeling secure in their father's love. Hayaan mo na maging secure ang father, ang iyong anak sa iyo. Number 5, encourage and support. Ang isang father ay laging encourager, laging supportive. Ang isang kwento ko pong ito sa inyo ay ang kwento ni Jose, na asawa ni Mary. Tingnan niyo po ang kanya pong ginawa, yung courage and support. Nung nalaman niya na ang kanyang girlfriend, fiancé, in fact, magpapakasal na sila, buntis. Alam niyo, plano niya hiwalayan kagad ito. Plano niyang i-divorce kagad. Pero na-realize niya nung kinausap siya ng anghel, huwag kang matakot na pakasalan si Mary, sapagkat ang kanyang dala-dala ay ang anak ng Diyos na buhay. Alam niyo, minahal niya si Mary. Iningatan niya si Jesus. And in fact, he became a good father to Jesus, bagamat alam niyang hindi niya ito anak, kundi anak ng kataas-taasan Diyos.
Nung nalaman niya na papatayin ni Herodes ang lahat ng bata, hindi siya natakot na ito itakas at dinala niya ito sa Egypt. Nagsakripisyo siya. He is only a carpenter, but he gave the best support kay Jesus. Na bilang tumatayong earthly father, siya ay full of wisdom at kung paano din niya itinaguyod ang iba niyang mga anak. Oo, hindi na masyadong nabasa ang kanyang tanambuhay sa Biblia. Pero ang kanyang ginampanan bilang isang father, earthly father ni Jesus, ay ibang klase. Ipinagtanggol niya ito, pinroteksyonan niya ang kanya pong anak na si Jesus para hindi ito mamatay. So ilang bagay ang kanya pong ginawa. Una, naging model siya in righteousness and compassion. Naawa siya kay Mary, kaya minahal niya ito ng gusto, naawa din siya kay Jesus. Hindi lang yun, sinunod niya ang kanyang matinding pananampalataya. Sabi ng Matthew chapter 1, verse 20 to 24, naging protective siya and full of sacrifice niya nung itinakas niya ang kanyang mag-iina, dinala niya ito sa Egypt. And providing and nurturing with all humility and support kay Jesus. Kaya pala si Jesus din ay naging carpenter. Kaya pinag-uusapan siya, di ba yan ang anak din ni Jose na karpintero? Dahil alam niyang carpenter din si Christ. Alam niyo ba ng karpintero ay builders of a home? Si Christ ay builder ng isa pong pamilya. Kaya ang isa pong father, marunong mag-intindi sa bahay. Ang isa pong father ay marunong intindihin ang kanilang mga anak. Ang isang father ay niniisip lagi ang kinabukasan ng kanilang mga anak. I want you to know this. Kapag ganon ang puso mo bilang isang father, you will be blessed by the Lord our God without measure. Beyond measure. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos dahil ikay isang good father. Hindi ka kailanman maghihirap sapagkat ginagawa mo ang kalooban ng ating Diyos na buhay. Say hallelujah! That's why, Father, I am declaring today, if you completely humble yourself before God and willing to obey the Lord our God, ang inyong mga anak, ang inyong mga magiging mga apo, kayo magiging good example po nila at sasabihin nila, oh, gagayahin ko ang aking lolo, gagayahin ko ang aking lola, gagayahin ko ang aking mga grandparents sapagkat they are so industrious, they are so in love with God, and therefore you will see the fruit of your love and humility and works with the guidance of the Lord. Then God will be loved by your children and your grandchildren dahil sa good example mo. Say yes. Are you in love with God? And this is what I've seen. Our Heavenly Father provide the salvation of humanity through His Son. As a Father here on earth, let us provide the needs of our children. By doing all of this, papapasaya natin ang ating Heavenly Father. I am so thankful as a father. Meron po akong 3 anak, 3 manugang, 7 apo. I am so thankful
I am enjoying my family, especially ang aking mga anak, naglilingkod lahat sa Diyos na buhay. And now, ang aking ding mga apo, excited ako na ang ginagawa naming mag-asawa, ginagawa ng kanila po mga magulang, ay gagawin din nila ito sa kanilang paglaki. Tumayo nga po tayong lahat. Ang isa pong father, tumingin kayo sa akin mula dito before I close, ay lagi po siyang present sa needs, events ng kanila pong mga anak. Masaya ang isa pong father na nakikita niya ang success ng kanilang mga anak. Ang kanila pong support ay laging nandoon. Alam nyo, ang father ay laging magmamalaki at ikikwento niya ang kanyang mga anak na matagumpay. Laging masaya ang father sa success ng mga anak. At walang father na maiinggit sa kanyang mga anak. Ang desire ng isang father, mas matagumpay at mataas ang maabot ng kanilang mga anak kaysa sa kanila. At sila mismo ay magmamalaking ang aking anak, pinagpala ng Diyos. Higit pa silang blessed kaysa sa amin. That's why what they will always say, thank you, Lord, for blessing my prayers. Thank you, Lord, for blessing my children. Thank you, Lord, you are an amazing God. Kaya, Father, pag maiinggit sa anak, mag-rejoice ka dahil bless ang anak mo. Shall we sing that song? Our everlasting Father, I'll praise your name. We worship you. Let us give thanks to the Father as well. Ang mga fathers, ipagpipre ko mamaya. Let us worship the Lord, our Heavenly Father, right now. Our everlasting Father, we praise your name. Our everlasting Father, above the heavens we exalt your name. Heaven and earth bow down to you. Our everlasting Father, we praise your name. Everlasting Father, we worship you. Forever your name will reign. Above the heavens we exalt your name. Heaven and earth bow down.
exalt your name in all the earth. Let angels sing your glory forevermore. We glorify your name. We glorify your name. Truly, our Heavenly Father is a loving Father. Kung paano niya isinacrifice ang kanyang anak. At kung paano din sinunod ni Jesus ang kanya pong Father. At lagi niya sinasabi, not my will, Father, but let your will be done. Ganon din tayong lahat. A good relationship with our earthly Father ang ating pong dapat gawin. Open your eyes, look at me here. Before I'll pray for the fathers. Huwag mong mumurahin ang iyong ama kung siya nagkamali sa iyo. Huwag mong lalabanan ang father mo kung siya ay nagkamali sa iyo. At sa mga parents naman, do not provoke your children to anger kung nagkamali rin sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin, Father, patawarin at mahalin ang iyong anak. Kung ikay nagkulang, humingi ka ng sorry sa anak mo. At kung nagkulang naman ang anak mo sa iyo, patatawarin mo. Don't ever utter curses sa iyong mga anak. Huwag kang magbibitaw ng sumpa sa anak mo. Instead, tungkulin mo na mag-release ng love. Be a good example. You understand? Ang anak na nagmamahal sa magulang, giginhawa ang buhay. Lahat mo ng Father, if you could come here, pwede bang pumunta po dito lahat ng Father sa unahan? I will pray for you. Exalt the name of Jesus, Father. Parangalan mo ang Diyos sa buhay mo. O mga anak, mga misis, palakpakan natin ng Lord sa buhay ng mga fathers. Ang dami pala ng fathers dito. Woo! Happy Father's Day! Worship the Lord our God, fathers. We exalt your name above the heavens. We exalt your name in all the earth. Let angels sing your glory forevermore. We glorify your name. We glorify your name. Taas inyong mga kamay. Exalt your name. Sing the song. Above the heavens, we exalt your name in all the earth. Let angels sing your glory forevermore. We glorify your name. We glorify your name. Fathers, look at me here. Pare-pareho tayong ama.
Nabanggit ko kanina, ang father must be the pastor in the family. You must be a protector of your family. You must be a trainer of your children. You must be a lover to your wife and to your children. Be a good example to them. Naniniwala ko, pag gracious kayong magsalita sa inyong mga anak, ang inyong mga anak din magiging gracious sa pananalita. Huwag niyong mumurahin ang inyong mga anak. Dahil pag minura niyo sila, mumurahin sila. Again, pag minura niyo ang inyong mga anak, mumurahin ang inyong anak. Ibig sabihin, walang kwenta. That's why, be a good example. I will pray for you today. Mrs., nandiyan kang tagapagpaalala. Mga anak, these are the gift of God to you. Regalo ng Diyos ang inyong ama. Kaya ka nandiyan dyan ngayon. Kailangan mong pasalamatan ng Diyos at pasalamatan ang iyong mga amang ito. Yumuko kayong lahat, mga fathers. Kung mayroon kayong naalalang pagkukulang sa inyo pong mga anak, humingi kayo ng tawad sa Diyos at humingi rin kayo ng tawad sa inyong mga anak. Kung anong pagkukulang ninyo sa inyong pamilya, naging malupit kayo, humingi kayo ng tawad sa Diyos na hindi na kayo magiging malupit sa kanila. Ikaw ay may tutularan Diyos, our Heavenly Father who is full of love. Gawin mo ito ngayon. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Sige, lahat ng naalala mong pagmumura mo, pagsasalita mo ng mali, kung nasasabihan mo ng tanga ang iyong mga anak, which is hindi tama, humingi ka ng tawad. Kung nasuntok mo ang iyong anak, napalo mo na hindi mo ito na ipaliwanag, humingi ka ng tawad. Kung naging malupit ka masyado, kaya't lumayo ang loob ng anak mo sa iyo, humingi ka ng tawad. Lord God, tingnan mo po ang mga fathers ngayon. Ito ang Father's Day. Lord, hayaan mo na ito ang araw ng pagpapagaling ng mga pusong sugatan. Kung nasugatan ang kanilang mga puso ng kanila pong mga anak, nasugatan ng mga anak ang puso ng magulang, nasugatan ng magulang ang puso ng anak at ng kanila pong misis. Sa paghingi nila ng tawad ngayon, O Diyos, I pray, let there be healing upon their hearts right now. Itaas niyo mga kamay, mga fathers, sabihin niyo, Lord, ulitin niyo muli, Panginoon, patawad sa lahat kong pagkukulang sa aking pamilya. Lord Jesus, linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. Panginoon, maghari ka sa puso ko. Tinatanggap kitang tunay bilang tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Yesus, tulungan niyo po ako at turuan niyo po ako na maging pastor ng aking pamilya. Tagapagtanggol ng aking pamilya. Good example ng aking pamilya at sa aking komunidad. Thank you, Lord. Baguhin niyo akong lubos. Salamat, Panginoong Yesus. Ikaw ang paglilingkuran ko.
at ang aking buong pamilya. In Jesus' name. Manatili kayo nakapikit, nakayuko, ako na lang mananalangin. Ama, iingatan niyo po ang mga fathers pong ito. Pahabain niyo po ang buhay nilang lahat. Lord, I pray, uhawin sila lagi na yung salita at mabuhay, O Diyos, na punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pananampalataya, excited na gawin ang gusto mong pagawa. Salamat dakilang Diyos. Lord, idinadalangin ko, bigyan mo ng kalusugan ang lahat. Ilayo sa anumang masakit karamdaman, accidented kapamakan. I pray every family members of these fathers, O God, mapuno ng tagumpay, mapuno ng pagmamahala ng bawat tahanan. At Lord, pagpalain ng kanilang mga hanap buhay, walang maghihirap sa kanila, walang maghihikahos, Panginoon. Instead, O God, magiging napakasagana ang kanilang mga buhay. Bibiyayaan mo sila ng ibayong tagumpay. Salamat po, Lord. Pagbuklodin mo ng pag-ibig ang anak sa magulang at ng magulang sa anak. Into your hand, I entrust their lives. They are super blessed fathers now. Ganon din ang mga nanood ngayon, nung nag-worship through online. Bless all the parents. Bless all the fathers now. Give the desires of their hearts and make them all victorious. Salamat, O God. Full of love kaming lahat. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Tumingin kayo sa akin dito. Happy Father's Day. You are declared super blessed today. Remember the word, you are the pastor of your family. So kayo mauuna lagi na magbabasa ng Biblia, mauuna laging pupunta sa worship center, kasi susunod ang misis, susunod ang mga bata, susunod ang mga apo. You will experience tremendous happy family. Amen! Okay, bago kayo bumalik sa inyong mga upuan, magkamayan ang bawat mga fathers. At pag uwi nila, pagdating po nila dyan, Mrs., kiss your husband. Mga anak, kiss your father. Alright? Happy Father's Day! Come on! Woo! God bless you! Come on! Oh, come on! Pagbalik ng inyong father dyan, kiss your father, embrace your father, embrace your spouse. Praise the Lord. Happy Father's Day! God richly bless you today.